Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Riza. Tubong lalawigan ng Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, kwento ng aking inang tawagin na lamang natin sa pangalang Clarita. Pero bago ang lahat, Sir Seth, gusto ko munang ipaalam sa inyong ibabahagi ko ito sa pamamaraang nasa point of view ni Mama. Nang sa ganoon ay mas malinaw ang paglalahad sa bawat pangyari. Ako si Clarita. Dalaga pa lamang ako nang mangyari ito. Pagkakatanda ko ay mga nasa edad 21 na ako noon. Nang may nakilala akong binatang albularyong itago niyo na lamang sa pangalang Andres. Bantog sa baryo namin ang pangalan ni Andres na mga panahon na ito. Isa ito sa mga hinahangaan at pinakamagaling na albularyo. Kahit na nasa katabing baryo naninirahan ng binatang yon, nakakarating sa lugar namin. Ang usap-usapan pa tungkol sa kanya. Si Andres ang nagmana sa pagiging magaling na albularyo ng kanyang ama. Halos lahat ng taong lumalapit dito ay napagamot ng binata ng walang hinihinging kapalit. Magmula nang mabaldado ang ama ni Andres, siya nang humalili dito. At kagaya ng kanyang ama ay pinatunayan rin ng binata na kayang-kaya niyang pantayan ang ginagawang panggagamot ng kanyang tatay. Isang beses, nagkasakit ng matindi ang kapatid kong si Mario. Nasa edad 18 anyos siya noon. Nung una, inakala lamang ng mga magulang kong isang simpleng karamdaman lamang ang dumapo sa kapatid ko noon. Pero paglipas ng ilang araw ay may mga maliliit na butlig at nagnanaknak ang nakita naming tumubo sa braso at leg niya. Ilang beses nang dinala ni nanay sa ospital ang kapatid ko pero hindi pa rin ito gumagaling. Bagkos ay parang mas lalong lumalala lamang ang naging kalagayan ni Mario. Isang umaga noon, habang nagkakape at magkaharap sa mesa ang mga magulang ko, narinig kong nag-uusap sila tungkol sa naging kalagayan ni Mario. Sinabi ng aking inang konti na lamang ang ipon nilang pera at kapag nagpatuloy pa sa ganong sitwasyon ng kapatid ko, baka maubos na ang ipon nila. Pero hindi pa rin napapagaling si Mario noon. Ano kaya kung patingnan natin sa albularyo yung anak natin? Wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Tanong ni tatay sa aking ina. Tumango si nanay at nagwikang mukhang wala nang ang ibang paraan pa, kundi ang ilapit na nila sa albularyo ang kapatid ko. Hindi na pwedeng ipagsawalang bahala ang mga nangyari. Kung hindi doktor ang makapagpapagaling sa anak natin, baka pwede albularyo. Palagay ko nga parang mas lalong lumalala lamang yung sakit niya tuwing dinadala sa ospital. Yung mga galis-galis niya sa braso at binti, parang dumadami at nagdanaknak na. Buntong hiningang sabi ng aking ama noon. May kilala akong magaling na albularyo. Doon tayo pupunta tumingin ng tulong sa kanya. Nang araw ding yon ay pinuntahan ng mga magulang kong binatang albularyo sa Karatig. Nakiusap sila ditong gamutin ang kapatid ko. Pero tinanggihan lamang sila at sinabi ng binatang hindi na ito nanggagamot pa. Ilang buwan na daw siyang tumigil sa panggagamot kaya't maghanap na lamang ng ibang albularyo ang mga magulang ko noon. Hayaan mo na yon. Kung ayaw niyang gamutin yung anak natin. Sabi niya tumigil na siya sa panggagamot Maghanap na lang tayo ng iba. Marami pa naman dyan. Ilang araw na naghanap na manggagamot ang mga magulang ko. Pero halos lahat ng nahanap nila tumanggi noong makita ang kapatid ko. Ang rason nila, isang napakalakas daw na demonyo ang nakabantay sa kapatid ko.
At yun ang gabay na ginagamit ng mambabarang. Ayaw malagay ng mga manggagamot sa alanganin ng kanilang buhay. Nakita ko kung paanong manlumo at mawala ng pag-asa mga magulang ko noon. Minsan pa ay naabutan kong palihim na umiiyak ang aking ina. Nung tanungin ko si nanay kung bakit siya nagmumukmok sa kusina at umiiyak noon, sinabi niya sa akin nag-aalala siya dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Habang dumadaan ang araw ay palala na ng palala ang naging kalagayan ng kapatid ko. Kapag patatagalin pa, baka kung ano na ang mangyari kay Mario. Nabanggit niya rin sa akin ang tungkol sa binatang si Andres noon. Ilang beses niya umano yung sinubukang kausapin para humingi ng tulong dito. Pero wala talaga. Ayaw talaga nitong pagbigyan ng hiling ng aking ina. Naikuyom ko ang kamay at hindi napigilan ng sariling mainis sa lalaking ito. Bakit kung kailan kailangan siya ng mga tao, saka naman siya nag-iinarte nun? Matapos namin mag-usap ay ipinangako ko sa sariling hindi ko titigilan ng albularyong yon hanggat hindi ko siya mapapayag na gamutin ang kapatid ko. Gagawa ako ng paraan para lang matulungan ang mga magulang ko sa kinakaharap naming problema. Kinabukasan nga ay pinuntahan ko ang bahay ng manggagamot. Ang kapatid ng binatang albularyo ang kausap ko at humingi ng pasensya. Gaya kasi ng sinabi ng mga magulang ko nung tanggihan ng mga ito, yun din ang sinabi sa akin ng kapatid ni Andres. Nakiusap ako sa kapatid ng albularyo na kung pwede ko bang makausap ng personal na manggagamot. Pero umiling ang dalaga at muling humingi ng pasensya. Tuman pa ang mga araw, hindi ko tinigilan ng pangungulit sa kanya. Araw-araw akong pumupunta sa bahay ni Andres para makiusap nun. Pero ayaw talaga akong harapin ang binata. Kaya naman ang ginawa ko ay inaabangan ko na lamang siya sa tapat ng bahay nila noon. Hanggang sa isang beses, nakita kong lumabas ang binata noon. Minsan ko nang nakita ang binatang manggagamot kaya't namumukhaan ko ito. Nung makita ko siyang lumabas ng bahay at nakasuot ng sombrero, ay nagmadali na akong lumapit sa kanya at tumarap sa daan. Nakita ko namang kumunot ang noo ng binata at tinanong niya ako kung bakit nakaharang ako noon. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko na kaagad sa kanya kung ano ang kailangan ko. Pero hindi pa man ako tapos magsalita. Nilagpasan niya ako. Sinundan ko siya at muling nakiusap na tulungan niya ang kapatid ko. Gawa nang wala na kaming ibang malalapitan kundi siya na lamang. Nagwika ako sa kanyang halos lahat ng nakausap na mga magulang ko manggagamot. Tinanggihan sila at sinabi ang dahilan kung bakit ayaw gamutin ang kapatid ko noon. Napahinto ako sa paglalakad nang makita kong huminto ang binata tumarap sa akin. Napasingha pa ako nang marahang lumapit sa akin ang binata at tinitigan ako noon. Ilang beses ka bang inere ng nanay mo? Hindi ba't tinanggihan ka na ng kapatid ko? Bakit bang kulit mo? Nanlaki ang mga mata ko at napatitig na lamang kay Andres noon. Nung nag-umpis na ulit itong maglakad, sa isip-isip ko, gwapo sana at matangkad pero napakasungit. Parang pinagbagsakan yata siya ng sandamakmak na problema sa buhay dahil hindi niya man lang magawang umiti noon. Hindi ako sumuko. Kahit na nasigawan na ako ni Andres ay paulit-ulit ko pa rin siyang pinuntahan sa bahay nito. Naintriga ako kung bakit tumigil na ito sa panggagamot. Siguro kapag nalaman ko kung bakit ito tumigil, makakapag-isip na ako ng paraan para kumbinsin itong gamutin ng kapatid ko noon. Palihim na sinusundan ko si Andres tuwing tumalabas siya ng bahay. Para akong stalker noon. Pero wala akong pakialam dahil ang mahalaga sa akin ay malaman ko kung sino ang pumipigil kay Andres na huwag manggamot sa mga taong may sakit na nangangailangan dito. Kagaya ng nakagawian, kapag sinusubukan kong lapitan siya at kausapin nun,
Sinusungitan niya lang ako palagi. Isang beses habang sinusundan ko siya, nakita ko siyang nagsasalita at parang may kinakausap nun. Kahit wala namang kasama. Kaya naitanong ko sa isipan kung sino ang kinakausap ng binata. Hindi naman siya mukhang baliw nun. Ilang beses ko pang nasundan ng binata sa sitwasyon na ito. Nung kausapin ko naman ang kapatid ni Andres na si Amalia, tungkol sa nakita ko sa binata nun, malamlam lamang ang mata ng kapatid niya at umiling na sinabing wala siyang alam. Pero kung ano man ang nakikita ko umano sa kapatid niya, sana ay respetuhin ko na lamang ito at huwag ipagsabi sa ibang tao. Hindi ako kumbinsido sa sinabi ni Amalia. Imposibleng wala siyang alam kung ano ang nangyari sa kapatid niya. Gumawa pa rin ako ng paraan para malaman ang totoo nun. Isang gabi, kagagaling ko lang sa bahay ni Andres. Wala ang binata noon at hindi alam ng mga magulang nito kung saan ito nagpunta. Nung pauwi na ako ay may nakasalubong akong lalaking pasuray-suray sa daan nun. Mukhang lasing na lasing yon, dahil maya't maya itong bumabagsak sa lupa. Pero agad din naman siyang tumatayo at pinipilit na maglakad ng matuwid. Nakaramdam ako ng takot at takmang iiwasan na sana ito pero saglit akong natigilan ng mamukhaan ko ang lasing na papasalubong sa akin. Si Andres. Nagmamadaling nilapitan ko si Andres at inalalayan pa uwi sa bahay niya. Marahil dala ng kalasingan ay yumakap ito sa akin at tumagulgol ng iyak nun. May binabanggit siyang pangalan ng babae pero hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ang malinaw lang sa akin ay yung panay ang paghingi niyang tawad at sinasabing mahal na mahal niya ito. Natigalgal ako sa kinatatayuan ng kumalas mula sa pagkayakap si Andres sa titigan ako at hinawakan ng magkabilang pisngi ko nun. Akala ko nga nun ay nanakawan ako ng halik ni Andres, Sir Seth. Talagang masasampal ko siya sa gagawin niya. Pero hindi. Malungkot ang boses nito na nagsalita na, "Pakiusap, huwag mo na uli akong iwan ha. Dito ka lang sa tabi ko. Pangako ililigtas na kita. Hindi ko hayaang may manakit pa sa'yo. Papatayin ko yung aswang na yon. Papatayin ko siya. Ipapangako ko sa'yo yan." Saad niya at walang patidag pagtulo ng mga luha nito na para bang may kinasasabikang taong makita nun. Pagkatapos ay muli niya na naman akong niyakap. Nagulat pa ako nang maramdaman kong mas lalong humigpit ang pagkakayakap ng binata. Aangal na sana ako at kakalasin ang kamay nitong nakayakap nun. Pero nakaramdam ako ng awa kay Andres. Hinayaan ko na lamang ito. Inisip ko na lamang na baka hiniwalayan siya ng kasintahan kaya naglasing ng ganon. Hinatid ko siya pa uwi sa bahay nila. Pero noong naroon na ako at uuwi na sana, ayaw ng binatang bitawan ng kamay ko. At paulit-ulit niyang sinasabing huwag ko daw siyang iwan. Saglit pa kaming nagkatinginan ni Amalia. Nakiusap naman ang dalaga na kung pwede ay doon na lamang ako matulog sa bahay nila nun. Ngayon niya lang daw kasi nakita ang kuya niyang nagkaganon. Kaya't hindi niya alam kung ano ang gagawin. "Ihatid kita sa bahay ninyo bukas, iha. Ako na ang magpapaliwanag sa mga magulang mo." Sambit ng ina ni Andres. Ayoko sanang pumayag dahil talagang mayayari ako sa mga magulang ko oras na hindi ako makauwi pero nung sabihin ng ina ni Amalia na kakausapin niya si Andres at kukumbinsing gamutin ang kapatid ko, saka pa lamang nila ako napapayag nun. Nang gabing yun ay hindi ako umalis sa tabi ni Andres. Hawak-hawak niya pa rin ang kamay ko kahit na nakatulog na ito. Hindi naman umalis sa tabi ko si Amalia para mapanatag umano ako at hindi mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa kuya niya. Nung mahimbing nang nakatulog si Andres ay napansin kong titig na titig sa akin si Amalia. Nakaramdam ako ng pagkaasiwa sa ginawa niyang pagtitig.
Maya-maya pa ay hindi ko na napigilan ang sarili nun. Saglit na tumikim ako at tinanong si Amalia kung bakit ganun na lamang siya kung makatitig sa akin. Bagyang ngumiti si Amalia at sinabing inaasahan niya na maging ganon ang reaksyon ng kuya niya. Oras na malasing ito at magkita kami sa daan. Hindi na nga siya nagulat nung bumalik ako sa bahay nila kasama ang kuya niyang lasing nun. Kumunot ang noo ko at tinanong si Amalia kung anong ibig niya sabihin. Hindi ko kasi siya maintindihan. Umayos ng upo ang dalaga at sinabing kamukha ko umano ang babaeng pinakamamahal ng kuya niya, si Sonia. Ang matalik niyang kaibigang taga Maynilang sumama sa kanya pabalik sa kanilang baryo para mamuhay ng tahimik noon. Simula sa buhok, ilong, labi at lalong-lalo na sa mata, magkahulma umano kami ni Sonia. Kung hindi niya alam na taga-Karatig baryo lamang ako ay iisipin niyang nabuhay muli ang matalik niyang kaibigan noon. Napatangan na lamang ako't naisip na kaya pala gano'n na lamang kung umiyak na parang bata si Andres sa balikat ko habang mahigpit na nakayakap. Tinanong ko si Amalia kung anong nangyari kay Sonia. Makahulugang tumingin sa akin si Amalia bago umiwas ng tingin nun. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Ayon sa kanya ay pinatay ng aswang si Sonia. At yun ang malaking pinagsisiyan ng kuya niya. Dahil naturingan itong albularyo pero hindi niya nagawang ipagtanggol ang babaeng pinakamamahal niya noon. Itatanong ko pa sana kay Amalia kung bakit pinatay ng aswang si Sonia. Pero naunahan niya na ako't nagsalita itong sinabing kung may itatanong pa daw ako ay itanong ko na lamang sa kuya niya. Nang dahil sa kakulitan ko ay mukhang nakuha ko naman na raw ang loob ng kuya niya noon. Maya-maya pa, agaran akong napatingala nung may marinig akong malakas na kalabog sa taas ng bubungan. Parang may kung sino man ang naghagis ng malaking bato sa bubungan nun. Rinig na rinig ko pa ang sunod-sunod na kalampagan sa taas nito, pabagsak ng gilid ng bahay nila Andres. Pagbagsak noon sa lupa ay kinilabutan ako dahil sa nakarinig ako ng sunod-sunod na hunay ng wakwak na may kasama pang pag-atungal. Sobrang nakakakilabot yon. Kaya't napakapit ako sa kamay ni Andres na kasalukuyan pa ring mahimbing na natutulog. Maalinsangan na rin ang paligid at parang may nagpasabog ng napakabahong amoy sa kawalan. Sa mahinang boses ay sinabihan ako ni Amalia na huwag matakot nun dahil hindi naman makakapasok sa loob ng bahay nila ito. Yun pa lang ang kauna-unahang gabing nakaramdam ako ng grabing takot sa sarili. Ginapangan ako ng kilabot sa katawan at parang sandali akong tinakasan ng sariling ulirat. Paulit-ulit na sinabihan ako ni Amalia na huwag matakot, na may proteksyon laban sa aswang ang bahay nila, kaya't hindi makakapasok ang masamang nilalang sa loob ng bahay na yon. Ipanatag ko man ang sarili dahil ligtas ako't walang mangyaring hindi maganda. Nakailang beses pa akong humugot ng hininga at pilit na pinapakalma ang sarili nun. Mga mahigit kalahating oras din ang nadaan bago nawala ang katakot-takot na huni ng wakwak. Sa pagdaan ng mga oras ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa gilid ng higaan ni Andres. Para akong may binabantay ang pasyente sa ospital. Ayaw pa rin bitawan ng binata ang kamay ko. Nang magising ako ay wala na ito sa higaan. Kaya naman dagli-dagli na akong tumayo at lumabas ng silid nito. Paglabas ko ay nadatnan ko ito sa sala at ang ina niya. Tumigil sila sa pag-uusap nang malingunan ako ng binata noon. Gising ka na pala, Iha. Halika rito, magkape ka na. Tumayo ang matanda at sandaling nagpaalam ng pagtitimpla niya raw muna ako ng kape sa kusina. Nagpasalamat naman ako at umupo na. Nung sipatin ko si Andres ay hindi siya makatingin sa akin ng diretso.
Siguro nahihiya lamang siya sa ginawa niyang pagngangawa kagabi na parang baboy na kinakatay. Pasensya ka na sa nangyari ah. Sobrang lasing na ako kaya hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Ngumiti ako at sinabing kay Andres na ayos lamang ito. Sa pagdaan ng ilang minuto matapos kong magkape, nagpaalam na akong uuwi na. Sasamahan sana ako ng ina ni Andres pero tumanggi ako at sinabing ako na lang ang magpapaliwanag sa mga magulang ko. Pag-uwi ko sa bahay, inaasahan ko nang magagalit sa akin ng mga magulang ko. Tahimik na naluhan na lamang ako nung pagsalita na ako ni tatay na masasakit. Ginatungan naman yun ni nanay at gigilitong inaakmang kukurutin ako noon. Hanggang sa maya-maya pa, may kumatok sa pintuan. Si nanay ang nagbukas noon. At gayon na lamang ang gulat ko nang malaman kong si Andres ang nasa labas ng bahay namin. Nakita kong nawala ang galit at pagkunot ng noo ni tatay. Napalitan niyo ng tuwa matapos marinig ang pangalan ni Andres. Kaagad na sinabihan ako ni tatay na puntahan si Andres at kausapin. Saglit na nagpunas ako ng luha at lumabas ng bahay noon. Napagalitan ka na dahil sa akin, oh. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sa halip ay tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa bahay namin noon at bakit siya pumunta. Gusto ko lang tuparin yung pinangako ni nanay sa iyo kagabi. Nagtatakang tinitigan ako si Andres. Hindi na mabigat ang presensya niya. Hindi na rin ito nakasimangot at hindi na rin nakakunot ang noo niya. Ayaw mo mang sabihin sa akin ang totoo. Kitang-kita ka sa mga mata mo dahil namumugto. Halatang kagagaling mo lang sa pag-iyak eh. Pasensya ka na nang dahil sa akin kaya ka napagalitan ah. Umiling ako at sinabing wala yon. Na may kasalanan din naman ako kasi hindi ako umuwi kagabi nung nakatulog na siya. Tara na, pasok na tayo sa inyo at titingnan ko yung kapatid mong may sakit. Naguguluhan at nagtataka pa rin ako ng mga sandaling ito. Dahil sa hindi ko alam kung bakit biglang nagbagong lahat nun. Nakaraan lang ay para akong asong buntot ng buntot sa binata at nangungulit na gamutin niya ang kapatid ko pero siya itong ayaw akong pansinin at kausapin. Kung kakausapin man ay lagi siyang pasigaw kung magsalita nun. Pero ngayon, heto siya at malumanay na nakikipag-usap sa mga magulang ko at nangakong gagamutin niya ang kapatid ko nun. Dali natin sa bahay namin yung anak niyo, Mang Nestor. Doon ko po siya gagamutin. Hindi kasi ligtas dito sa bahay niyo. Hindi protektado eh. Tahimik lamang akong sumunod sa kanila. Nag-arkila ng tricycle si tatay at doon sinakay ang kapatid ko. Pero bago inilabas sa bahay ang kapatid ko noon, may mga inusal munang orasyon si Andres at may sinuot siyang San Benito sa kamay ni Mario. Pagdating namin sa bahay ng binata, kaagad na pinapasok kami at inasikaso na ni Andres si Mario noon. Nahihiwagaan pa rin ako ng mga oras na ito at maraming katanungan ang pumapasok sa isipan ko. Pero naisip kong mamaya ko na lamang itatanong sa binata kapag natapos niya ng gamutin si Mario noon. Baka kasi bugnutin na naman siya oras na tanungin ko tungkol sa bagay na bumabagabag sa isipan ko. Matamang nanonood lamang ako sa bawat ginagawa ng binatang manggagamot. Nag-usal siya ng mga dasal. Inihip sa bawat sugat sa katawan ni Mario. Habang ginagawa yun ng binata ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may nagsisilabas ang napakaraming uod sa bawat sugat niya. Para yung mga nagkakarerang insektong gustong lumabas at makatakas sa ginawang pag-usal ng orasyon ni Andres. Sa bawat pagbagsak ng mga insekto sa banig ay isa-isang nanghina hanggang sa ninigas sa mga ito at namatay. Matapos niya mag-usal ng orasyon ay nilagyan niya ng langis ang katawan ni Mario. Nagdiktik din siya ng ilang kapirasong dahon at ipinigayon sa mga sugat niya. Nakikita kong sa bawat dantay ng katas ng mga halamang dahon sa sugat, sumisigaw ang kapatid ko at nagmamakaawang itigil na ang ginagawa
Sobrang sakit umano at hindi niya nakakayanin pa. Hindi pinansin ni Andres ang pakiusap ng kapatid ko noon. Sali pa hinayaan niya lang itong magsisisigaw. Naawa ko kay Mario habang pinagmamasdan ng paghihirap niya. Ultimo ako, kahit na hindi naman ako ang ginagamot ni Andres, ay nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman ng kapatid ko noon. Kaunting tiis na lamang, anak. Mapapagaling ka din ni Andres. Magtiwala ka sa kanya at huwag mawala ng pag-asa at tumawag sa taas para gabayan ka. Wika ng aking ina habang hawak-hawak ang rosaryong lagi niyang daladala kahit saan man siya magpunta. Maya't maya din ang ginawa niyang pagdarasal at humihingi ng tulong. Nasanay gabayan at malagpasan ng kapatid ko ang karamdamang pinagdadaanan. Hinihipan ni Andres uli ang palad ni Mario at bumbunan. Tapos ay muli na naman siyang nagpakawala ng mga dasal noon. Ilang sandali pa ay nakita kong dahan-dahan ng pumipikit ang mga mata ni Mario. Hanggang sa nakatulog ito. Ang akala ko ay tapos na ang ginagawang gamutan kaya nasabi ko na lamang sa sariling ganun lang pala kadali ang gamutang gagawin sa kanya pero bakit halos lahat ng tumingin na magagamot kay Mario tumanggi na para bang mga dagang duwag nun. Pero wala pa mang ilang minuto ay nagulat ako nang makita kong dumilat ang kapatid ko at nagsisigaw na pakawalan umano siya. Nag-iba na rin ang boses niya. Para yung boses ng isang matandang lalaki. Nagtataka naman akong nagpalipat-lipat ang tingin. Dahil sa anong pinagsasabi ng kapatid kong pakawalan siya hindi naman siya nakagapos noon. Nakahiga lang siya. Tsaka bakit nag-ibang boses niya at parang hindi na siya ang nasa katawan niya. Pakawalan mo ako dito. Papatayin kita. Pakawalan mo ako at magtutuos tayo. Sigaw ng matandang lalaki at nanlilisik ang matang tinitigan si Andres sa katawan ni Mario. Galit namang tinanong ni Andres sa matanda kung ano ang kasalanan ni Mario at bakit niya ito binarang. Talagang nag-aksaya pa umano ang matandang mambabarang na ialay ang kahuli-hulihang buhay nito sa demonyong gumabay kay Mario. Tingin mo ba, matatakot ako sa demonyong inutusan mo? Yun ang malaking pagkakamali na ginawa mo, tanda. Saka ko pa lamang naintindihang hindi ang kaluluwa ng kapatid kong si Mario ang nasa katawan niya, kundi ang kaluluwa ng mambabarang na bumarang sa kanya. Muli ay nagsisisigaw ang matandang mambabarang at walang tigil sa pagmumura. Pinagbantaan din ito si Andres na papatayin oras na makawala ito sa ginawang pamako ng binata. Marami pa ang mga binanggit na orasyon ni Andres. Hindi ko man naiintindihan ang mga sinasabi niya noon. Pero nakikita ko naman na sa bawat katagang binabanggit niya ay tila ba sinasakal sa leeg ang mambabarang at pinapahirapan ito. Hanggang sa hindi nagtagal, narinig kong umamin na ang mambabarang kung bakit niya binarang ang kapatid ko. Ayon sa kanya, isa ang kapatid ko sa mga binatang gumahasa sa apo niya, kaya't hindi niya ito mapapatawad. At lahat ng mga sumamantala sa apo niya ay ipapalasap niya muna ang paghihirap bago kitilan ng buhay nun. Walang pakialam ang mambabarang kahit na ikamatay niya man ang ginawang yon. Ang gusto niya lang, mabigyan ng hustisya ang ginawang pangahalay sa apo niya. Nagkatinginan kami ni nanay ng may pagtataka. Napahawak pa sa dibdib ang aking ina't hindi alam kung anong sasabihin. Paano mo nasisiguradong yung binatang ito ay isa sa mga humalay sa apo mo? Tanong ni Andres. Pansin kong tila nag-aalangan na si Andres na tapusin ang gamutan matapos marinig ang hinagpis ng matandang mambabarang. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, mga barkada ng taong yan ang humalay sa apo ko.
At dahil sa mga kaibigan niya mga ito, tiyak, isa siya sa mga humalay. Saglit na tumingin sa amin si Andres. Napabasa ko sa mga mata niyang naroroon ang katanungang namutawi tungkol sa sinabi ng mababarang. Nakiusap ang aking ina sa binatang tanungin niya umano ang matanda kung kailan nangyari ang krimen. Sinunod naman yun ni Andres at noon ngang sabihin ng matanda na ito ang petsa at oras ng mangyari yon. Napa-sign of the cross ang aking ina at sinabing, siguradong sigurado siya. 100% kasama niya ang kapatid ko at nasa karatig sityo sila ng gabing yon. Sa bahay ng tiyahin namin. Saksing buhay ang mga taong nakasama namin ng gabing yung hindi umalis sa tabi ko si Mario. Kung gusto mo Andres, papupuntahin ko sa dito para maniwala ka. Pakiusap Andres, huwag ka maniwala sa mambabarang na yan. Hindi totoo ang sinasabi niya. Hindi sumagot ang binata. Sa halip ay muli nitong hinarap ang mamabarang. May kasalanan man yung taong ito, wala. Hindi mo dapat inilagay sa sariling kamay ang kaparusahan. Wala kang karapatang kumitil ng buhay dahil hindi ikaw ang Diyos. Pagkatapos sabihin ni Andres yun, may inusal na naman itong orasyon at iminwestro ang daliri sa leeg ng nakaharap. Pagkatapos ay umakto na para bang ginilitan niya ito sa leeg. Agad na nawalan ng malay ang kapatid ko. May nabanggit na namang orasyon ang binata. Inihip sa bunbunan ng kapatid ko. Sabay binanggit niya ang pangalan ni Mario at inuutusan ng kaluluwang bumalik sa katawan nito. Mga ilang segundo ang nagdaan ay dumilat ang mga mata ni Mario at hinang-hinang nagtanong kung ano ang nangyari. Tinapik naman siya ni Andres sa sinabihang huwag na mag-alala pa dahil magaling na ito. Wala nang mangbabarang na sumalbahis sa kanya. Pinatay na ni Andres at hindi na siya nito masasaktan. Mabilis na nilapitan ni nanay ang kapatid ko at niyakap nun. Naghagulgulan silang mag-ina at panay ang pagpapasalamat kay Andres. Hindi mo na pinauwi si Mario ng ilang araw. Hindi pa kasi tapos gamutin ni Andres sa mga sugat niya sa katawan. Pwede bang si Clarita na lang po yung magbabantay sa kapatid niya? Para naman maayos niyo na yung dapat ayusin Aling Esther. Sabi ni Andres noon. Tumingin na makahulugan ang aking ina bago sinabing ayos lang. Mas maganda nga ako na muna ang magbabantay kay Mario. Dahil marami pa talaga siyang aasikasuhin noon. Matapos patayin ni Andres ang mambabarang at nasigurado na ng mga magulang kong nasa maayos ng kalagayan ng kapatid ko noon. Maliban na lang sa mga sugat nitong dahan-dahang gagamutin ni Andres ay umuwi na may ngiti ang mga magulang ko. Bumalik lang saglit si nanay para magatid ang damit naming dalawa ni Mario. Tapos ay nag-abot na rin siya ng pera kay Andres noon bilang kabayaran sa ginawa nitong panggagamot sa kapatid ko. Itabi niyo na lang po yan. Hindi ko po kailangan ng pera ngayon. Sapat na sa aking natulungan at natupad ang pangako ng aking ina kay Clarita. Dito po kasi siya natulog eh. Nalasing po kasi ako at siya yung tumulong sa akin makauwi ng ligtas sa bahay namin. Nanlaki ang mga mata ko at gusto ko sanang pigilan at pagsabihang huwag sabihin sa aking inang tungkol sa ginawa ko. Ang buong akala kasi nila nanay ay nasa bahay ako ng kaibigan kong si Chona na natutulog. Kita ko ang gulat sa mga mata ni nanay bago tumingin sa akin pero maya-maya ngumiti ito at pilyong nagtanong kung may gusto ba daw si Andres sa akin. Bago pa man makasagot ang binata, sinaway ko ang aking ina't sinabihang umuwi na ito. Na ako na ang bahala kay Mario. Nginitian lamang ako ni nanay bago siya nagpasalamat ulit nagpaalam. Habang dumadaan ang mga araw na magkasama kami ni Andres noon, doon ko siya mas lalong nakilala. Nakaramdam ako ng kakaiba sa binata. Tuwing kasama at napapasulyap ako sa kanya, nakakaramdam ako ng kakaibang saya. Minsan pa nga ay nahuhuli niya akong nakatitig pero agad din naman akong nag-iwas ng tingin. Alam ko kasing mahal niya pa ang dating kasintahang si Sonia.
Kahit nasabihin natin kahawig na kahawig ko si Sonia at gusto ko na rin siya, ay hindi naman pwedeng maging kami. Ayokong buhayin niya ang babaeng pinakamamahal niya sa katauhan ko noon. Dumating ang araw ng pag-alis namin ni Mario. Para akong timang na nabigo kahit wala naman akong nobyo. Habang paalis na kami sa bahay ni Andres, nakaramdam ako ng lungkot noon. Aaminin kong tuluyan nang nahulog ang puso ko sa binata. Pero hindi pwede. Kailangan kong pigilan ang damdamin ko dahil kung hindi ay ako lang din naman ang masasaktan. Pag-uwi ko sa bahay, buong araw akong nagkulong sa kwarto. Doon ko binuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman. Akala ko kasi hanggang doon na lamang ang kwento naming dalawa ni Andres at hindi na madudugtungan pa. Kaya nararapat lang natanggapin ko yon. Pero isang gabi, nagulat ako nang sabihin sa akin ni nanay na nasa labas si Andres. Mukha umanong manliligaw. Parang tumalon ang puso ko sa tuwa nang marinig ko ang pangalan ng binata. Kaya nagmamadali na akong nag-ayos ng damit na para bang teenager dahil nasa labas at naghihintay ang binatang hinahangaan ko. At syempre, alam niyo na yung kasunod na nangyari. Kapag may pagkakataon na ikikwento ko sa inyo kung paanong nagkakilala si Sonia at Andres, ang binatang bantog na albularyo sa aming lugar.